pets natin. Ano po yung mga dapat gawin naman ng mga pet owners para masigurong mabilis po yung recovery ng kanila pong mga pets? Thank you so much, sir. Kasi ako lagi sinasabi, the safety and success of Kapon starts from preparation muna eh. Yung 50% of safety nandun sa tamang pa-fasting bago kapunin yung alaga natin. Nandun din sa tamang check-up sa clinic bago pa kapon yung mga blood test examination. Ngayon, thankfully, naging successful yung Kapon. Yung part ng kanilang recovery ay mahalaga po na responsibility ng mga pet parents natin. Hindi po yan gagaling kusa. Tanggalin natin yung mindset natin na kapag sila po ay hayop, pwedeng dilaan yung sugat at mas gumagaling. Hindi po ganun. Kasi maraming bakterya ang laway ng alaga natin. And tandaan po natin, hindi na sila yung tipo dati na nakaasa na lang sa sarili. No? Marami na tayong antibiotic and medication for wounds. So sa lahat ng pet parents, after po ng Kapon, make sure po natin yung tatlong bagay na to. Secure yung kanilang lugar ng recovery, maluwag, may space, enough light, enough temperature para po mas comfortable sila. Kasi parang tao po yan, after surgery, nangangamba pa yung katawan nila. Medyo may nararamdamang sakit. So magandang i-provide yung comfort. Second, listen and learn. Listen po natin mabuti yung sinasabi ng mga vet dun sa pag-aalaga, pagpapainom ng gamot, yung mga do's and don'ts, and bantayan natin lagi. Kasi crucial po ang first 1 week ng recovery. Doon nagkakaroon ng mga vomiting, minsan nagre-react yung katawan. Madalas po may mga bumubuka yung tahi. Kasi hayop po yan, pets yan. Unlike human, you cannot tell, baby, wag mo na kakagatin yung sugat. Makati yan. So they have the tendency na kagatin yung sugat nila. So yung pagsuot po ng collar, yung sa leeg, kung napansin ninyo yun, mahalaga po yun. Cone of shame. Cone of shame. At least for 1 week. And then yung pangatlo pong dapat tandaan natin is the nutrition. Mahalaga po na tama yung kanilang nutrition. And mahalaga din na may enough time tayo for them kasi yung mga pets natin, mas malambingin kapag may nararamdaman. So yung care hindi lang nakafocus sa medication, but on how we play with them and see them every day.